Nagliwanag ang umaga sa Makati. Ngunit sa loob ng modernong tahanan ni Amihan Reyes, tila may anino ang bumabalot sa bawat sulok. Isang mapayapa at matagumpay na buhay ang pinaniniwalaan ni Amihan na kanyang tinatamasa. Bilang isang veteranang investigative journalist, ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng integridad, tiyaga at walang takot na paghuhukay sa katotohanan. Maraming beses na siyang lumaban sa mga higante. Inilantad ang katiwalian at kawalan ng katarungan at palagi siyang nanalo. Ngunit sa likod ng matalas na isipan at matibay na paninindigan, si Amihan ay una at higit sa lahat, isang ina na buong buhay na ipinagmamalaki ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae, si Luna. Si Luna, may malambing na ngiti at mga matang nagliliwanag, ay isang anghel sa anyo ng tao. Ngunit sa kabila ng kanyang nakakahawang kagalakan, nagtatago siya lang isang maselan na kalagayan, isang bihilang congenital heart death site na nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay at, sa hinaharap, isang komplikadong operasyon. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Amihan, ngunit sa tabi niya ay si Rafael de la Cruz, ang kanyang asawa. Si Rafael, isang matagumpay at karismatikong real estate developer, ay tinitingala ng publiko hindi lamang dahil sa kanyang mga proyektong may mataas na kita, kundi maging sa kanyang mapagbigay na kawanggawa sa pamamagitan ng Kugik, Pangarap Foundation, na kanyang kapwa itinatag. Isang perpektong larawan ng isang pamilya, isang matagumpay na ina, isang maimpluwensyang ama, at isang minamahal na anak. Ang kanilang bahay, sa Makati, na puno ng ating Filipino at mga alaalang pampamilya, ay isang santuaryo. Ngunit sa likod ng mga makintab na sahig at mga sining, may mga bitak na hindi pa nakikita ni Amihan. Madalas na wala si Rafael, abala raw sa malalaking proyekto at mga gawain ng Pangarap Foundation. Palagi niyang binabanggit si Serafina Monteclaro, ang kanyang business partner at kapwa, itinatag na miyembro ng foundation, bilang isang mapagkakatiwalaang kasamahan, isang profesional na respeto. Hindi kailanman naghinala si Amihan. Ang kanyang buhay ay tila isang hinabi ng pangarap, puno ng pagmamahal, tagumpay, at layunin. Sa kanilang tahanan, may isa pang tahimik na haligi, si Manang Celia. Matanda na si Manang Celia, ang matapat na kasangbahay na nanirahan sa pamilya Reyes, mula pa noong bata si Amihan. Para kay Amihan, si Manang Celia ay hindi lamang isang katulong, kundi isang pangawang ina, isang miyembro ng pamilya. Para kay Luna, si Manang Celia ay isang lola na puno ng kwento at lakap. Si Manang Celia, sa kanyang buong buhay na paglilingkod, ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam para sa mga bagay na hindi tama. Madalas na tahimik siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakakita ng higit pa sa nakikita ng iba. At sa nakalipas na mga buwan, ang kanyang pakiramdam ay kinikilabutan sa hindi maipaliwanag na paraan. Isang hapon, sa gitna ng init ng Maynila, gumuho ang lahat. Naglalaro si Luna sa sala. Ang kanyang nakakahawang tawanan ay nagpuno sa silid, nang bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang labi, nanlamig ang kanyang mga daliri, at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Isang atake sa puso, mas malubha, kaysa sa alinman na naranasan niya. Ang mga segundong sumunod ay naging malabo, para kay Amihan. Ang takot ay bumalot sa kanya, habang buhat niya, ang kanyang anak, sumisigaw para sa tulong. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Nagtungo sila sa Luke's Medical Center. Ang sirena ng ambulansya ay sumisigaw sa kalye. Ang oras
ay naging walang hanggan sa waiting area. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Bumalik ang takot sa dibdib ni Amihan. Kinang Reyes, si Luna ay kailangan ng agarang operasyon simula ng doktor. Ang kanyang tinig ay malumani, ngunit may bigat. Isang napakakomplikado at mamahaling operasyon. Kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon upang iligtas ang kanyang buhay. Parang gumuho ang mundo ni Amihan sa mga salitang iyon. Ang operasyon, ang gastos, ang buhay ni Luna. Ngunit mayroon silang savings. Pinagsama nilang pera ni Rafael para sa ganitong emergency. Pinilit niyang maging kalmado. Tinitiyak sa kanyang sarili na mayroon silang sapat. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang gabing puno ng aalala sa tabi ng higaan ni Luna, nagtungo si Amihan sa bangko. Ang kanyang isip ay ligaw sa mga pangamba para sa kanyang anak. Ngunit nang ipasok niya ang kanyang ATM card sa makina at tingnan ang kanilang join sa links account, ang pondong inilaan para sa mga gastos medikal ni Luna. Isang nakakapanindig, malahibo na zero. Zero ang lumabas sa screen. Zero. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang lalamunan. Hindi niya naintindihan. Paanong nangyari ito? Nasa ibang bansa si Rafael para sa isang business trip. Hindi niya maabot. Nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Ang pagkabigla ay naging pagkalito at pagkatapos ay pagkasindak. Sinubukan niyang tawagan si Rafael paulit, ulit, ngunit walang sagot. Sa huli, isang text message ang dumating, pinabayaan na may isang maikling paliwanag tungkol sa banking glitch at pangako na aayusin nito pagbalik niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Sa halip, isang lamig ang gumapang sa kanyang likod, isang kakaibang pakiramdam na hindi tama ang lahat. Isang butil ng pagdududa ang nagsimulang sumibol, isang maliit, masakit na binhi sa kanyang puso. Sinubukan niyang ipagtabuyan ito, ipinaalala sa kanyang sarili ang kanyang pagtitiwala kay Rafael, ang pagmamahal na pinaniwalaan niyang umiiral sa kanila. Ngunit ang takot para kay Luna ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na maniwala sa kabutihan ng kanyang asawa. Nakita ni Manang Celia ang paghihirap ni Amihan. Ang kanyang matatadang mata na nakakita na ng maraming bagay ay nakapansin sa mga hindi pangkaraniwang kilos ni Rafael, ang madalas na uwi ng hating gabi, ang mga sikretong tawag sa telepono, at ang pagdalaw ni Serafina sa bahay kapag wala si Amihan, na may kilos na higit pa sa simpleng kasamahan sa negosyo. Matagal na siyang aalala. Ngunit sa pagtingin sa pagdurusa ni Amihan, alam niyang hindi na siya maaaring manahimik. Kinabukasan, habang tahimik na nagbabantay si Amihan sa kanyang anak, lumapit si Manang Celia sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba, ngunit may matatag na determinasyon. Amihan, kailangan mong makita ito. Bulong niya, inabot ang isang lumang cellphone at isang Mecosi card. Matagal ko nang nararamdaman na may hindi tama. Pagsisisihan ko kung hindi ko ito ginawa. Ngunit ginawa ko ang ilang mga pag-record. Nanginig ang kanyang mga kamay habang iniabot ang mga bagay, ang kanyang mga mata ay nananalangin. Nag-aalangan si Amihan. Ang kanyang pagiging isang journalist ay nag-udyok sa kanya na hanapin ang katotohanan. Ngunit ang pagiging asawa niya ay nagpilit sa kanya na manatiling bulag sa posibleng katotohanan. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Luna, ang kanyang mahinang paghinga, ang pangako ng operasyon na nakasalalay sa pondo, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ipinasok niya ang SD card sa kanyang laptop, ang kanyang puso ay kumakaba. Ang unang video ay lumabas sa screen. Umigat,
ang kanyang hininga. Si Raquel at si Serafina. Hindi sa isang pulong pangnegosyo, kundi magkahawak kamay. Ang kanilang mga mukha ay malapit na magkadait. Nasa opisina sila ni Raquel, ngunit ang kanilang kilos ay walang bahid ng profesionalismo. Ang mga salita na lumabas sa video ay mas nakagugulat pa kaysa sa larawan. Uusapan nila ang paglilinis ng maruming pera sa pamamagitan ng kugitmo, ang pagtatago ng mga transaksyon mula sa mga malalabong proyekto sa real estate. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Amihan. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay isang kriminal. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Serafina ay nagpalamig sa kanya hanggang buto. Ang pondo ni Luna, ang pera para sa kanyang operasyon, ay inilihis natin para sa pamumuhunan sa ating sariling proyekto. Sabi ni Serafina, ang kanyang tinig ay walang pakiramdam, ang kanyang ngiti ay walang awa. Isang panganib na kailangan nating tanggapin, Raquel. Ang panganib. Ang buhay ng kanyang anak ay isang panganib na kailangan nilang tanggapin. Ang galit ay biglang sumabog sa loob ni Amihan, isang mainit, nakakapasong apoy na kumalat sa kanyang ugat. Hindi niya maisip ang gayong walang pusong pagtataksil. Ang mga pondo ni Luna, ang kanyang lehilan, ang kanyang pagkakataong mabuhay, ay ninakaw upang pondohan ang kanilang mga baluktot na scandal. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay dumating sa huling clip. Isang video ng Raquel na pumipirma ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang mga dokumento ay para sa pagsasangla ng bahay ng mga ninuno ni Amihan sa San Nicolas, Batangas, ang tanging mana mula sa kanyang namatay na ama, isang lugar na pinahalagahan niya ng higit sa anumang kayamanan. Ang bahay na yon, isang lumang istruktura na puno ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang tanging natitirang pisikal na koneksyon niya sa kanyang mga pinagmulan ay ginawang kasangkapan sa kasakiman ni Raquel nang walang anumang kaalaman o pahintulot niya. Ito ay hindi lamang pagnanakaw. Ito ay isang pambabastos, isang paglapastangan sa kanyang kasaysayan, sa kanyang pagkakakilanlan. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang Amihan Reyes na kilala niya, ang matibay, walang takot na journalist, ang mapagmahal na ina, ang mapagkakatiwalaang asawa ay nawala sa isang iglap. Ang sakit ng pagtataksil ay nagpatong sa kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Paano niya ipagtitiwala ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang anak, sa isang lalaking kayang gumawa ng ganito? Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinili niyang maging ama ng kanyang anak, ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang maskara ng kabutihan. Hindi niya ito kayang paniwalaan. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang pagkawasak at kawalan ng pag-asa, isang apoy ng galit at matinding determinasyon ng sumiklab. Hindi siya maaaring maging biktima. Hindi niya papayagan na manalo ang kasamaan. Kailangan niyang lumaban para kay Luna, para sa hustisya at para sa kanyang dangal at sa kanyang pamilya. Ang pagtingin sa natutulog na si Luna na mahina at walang depensa ay nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Hindi ito matatapos dito. Hinawakan niya ang lumang cellphone ni Manang Celia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit may layunin. May isang tao siyang kailangan, tawagan, isang matandang kaibigan, isang kakampi. Si Matthew Valderrama, isang cyber security expert at digital investigator. Ang kanyang dating kasamahan sa Manila Bulletin, nakasama niyang nagtrabaho sa maraming komplikadong kaso ng imbestigasyon. Si Matthew ang tanging pag-asa niya ngayon
Ang tanging taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya ng buo. Pinunot niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay kabi sa contact list. Ito ay simula pa lamang. Ang tawag ni Amihan kay Mateo ay isang huling hiyaw mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Itang lubid na pinanghawakan niya habang palubog sa kumunoy ng pagtataksil. Hindi nagtagal ang kanyang paghihintay. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisilip sa abot, anaw ng Makati, nagpakita si Mateo Valderrama sa harap ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala na hindi niya nakita mula pa noong kanilang mga araw sa Manila Bulletin. Si Mateo ay isang lalaking tahimik at matalino. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang ingay. Ang kanyang buhok, dati medyo magulo sa gitna ng deadline ng balita, ay maayos ngayon. Ang bawat hibla ay tila sumusunod sa isang tiyak na layunin. Ang kanyang mga mata, na laging matalas sa paghahanap ng katotohanan, ay may kakaibang kinang ngayon. Isang pagiging sensitibo na hindi lamang para sa datos, kundi para sa emosyon. Iniwan niya ang mundo ng pulso ng balita upang itayo ang kanyang sariling kumpanya. Isang kuta para sa digital forensics at cybersecurity. Ngunit sa kabila ng kanyang profesional na pagbabago, ang kanyang paggalang at paghanga kay Amihan ay nanatiling matatag. At sa isang paraang ngayon lang unting na pagtanto ni Amihan ay lumalalim pa. Amihan, ang bati ni Mateo, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may matatag na pundasyo. Ang pagkakita sa kanya ay nagdulot ng bahagyang paghinga kay Amihan, isang hindi inaasahang pakiramdam ng ginhawa. Isang pamilyar na presensya sa gitna ng kanyang gumuho na mundo. Pinangunahan niya si Mateo sa isang liblib na sulok ng waiting area. Ang kanyang mga kamay ay naninginid habang ibinabahagi niya ang bawat detalye. Ang kanyang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso, isang pagbuhos ng sakit, pagkabigla at walang hanggang galit. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Mateo, simulan niya. Ang kanyang tinig ay halos bulong. Ibinigay niya kay Mateo ang lumang cellphone at ang micros card mula kay Manang Celia. Ang salings namin, ubos. At si Luna, kailangan niya ng operasyon. Ang bawat salita ay may bigat, isang pasanin na matagal na niyang pinipigilan. Sinimulan ni Mateo ang paglalaro ng mga video. Ang kanyang mga mata, nasanay sa pagbabasa ng mga komplikadong code at paghahanap ng mga nakatagong katotohanan, ay nakatuon sa screen. Ang kanyang noo ay kumunot sa bawat eksena ng pagtataksil, sa bawat salita ng panluloko. Nang matapos ang huling clip, ang pirma ni Raquel sa dokumento ng pagsasangla ng bahay ng mga ninuno ni Amihan, isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya, kasama ang isang galit na hindi niya gaanong ipinapakita. Hindi ito bangking glitch, Amihan, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matinding panggigigil. Ito ay tahasang pagnanakaw. Pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ang mga walang puso. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa lumang telepono. Ang kanyang galit ay isang salamin ng galit ni Amihan, isang pagkumpirma na hindi siya iisa sa kanyang nararamdaman. Tutulungan kita. Hindi lamang bilang isang profesional, kundi bilang isang kaibigan. Hindi natin ahayaan na makatakas sila sa ginawa nila. Sa mga salitang yon, isang bagong determinasyon ang naramdaman ni Amihan. Isang apoy na lumitaw mula sa abo ng kanyang pagkasira. Hindi na siya isang biktima. Siya ay isang mandirigma. Magkasama silang gumawa ng isang plano, isang detalyado,
at matapang na estratehiya. Ang layunin ay hindi lamang bawiin ang nawalang pera ni Amihan at Luna, kundi ilantad ang mga krimen ni Rafael at Serafina sa publiko sa paraang hindi nila kailanman maitatanggi. Kailangan nilang protektahan ang iba pang mga biktima ng Pangarap Foundation at tiyakin na ang hustisya ay magaganap ng buo at walang pag-aalinlangan. Kailangan mong magpanggap, Amihan, paliwanag ni Mateo, ang kanyang mga mata ay matalin. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam sa pagtataksil. Patuloy kang magpapanggap bilang nagdurugong asawa, ngunit naniniwala pa rin sa kanyang kabaitan. Kailangan mong gawin siyang kumpiyansa, iparamdam na kontrolado kanya. Nag-alinlangan si Amihan. Ang ideya ng pagpapanggap na magmahal at magtiwala sa lalaking sumira sa kanyang mundo ay nakakasuka. Pero paano kung magagawa yon, Mateo? Paano ko siya titingnan nang hindi ako nasusuka? Para kay Luna, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay malumanay, ngulit matatag. Para sa hustisya, ang iyong galit ang magiging iyong maskara. Gagamitin mo ang iyong mga kakayahan bilang isang journalist upang mamanikula sila. Habang ginagawa mo iyon, ako naman ang mangangalap ng mas maraming ebidensya. Ipinaliwanag ni Matthew ang kanyang bahagi. Gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan upang ma-access ang mga nakatagong bank account, subaybayan ang mga transaksyon, kumuha ng mga recording ng tawag, at hanapin ang iba pang mga biktima ng Pangarap Foundation at ang kanilang mga dudang proyekto sa real estate. Kailangan natin ng isang bundok ng ebidensya, Amihan, upang walang kahit anong abogado ang makapagpapawalang sala sa kanila. Ang plano ay parang isang pinonghinabing tela ng panluloko at taktika. Si Amihan, ang batikang investigador, ay ngayon ay nasa kanyang pinakamalaking investigasyon, isang investigasyon sa sarili niyang buhay. Ang kanyang tahanan, ang magiging kanyang larangan ng digmaan, at ang kanyang sariling pamilya ang kanyang mga kalaban. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Rafael mula sa kanyang business trip. Ang kanyang aura ay nagpapahayag ng pagod, ngunit may bahid pa rin ng karaniwang karisma. Bumalik si Amihan sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay may bigat na kasing bigat ng kanyang misyon. Sinalubong niya si Rafael sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang tinig ay halos umiiyak nang banggitin niya ang ospital at ang kondisyon ni Luna. Rafael, si Luna. Kailangan niya ng operasyon. Maraming pera ang kailangan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay binalutan ng takot. Ngunit mainat na hindi binandit ang walang laman na account. Gusto niyang makita ang kanyang reaksyon. Gusto niyang marinig ang kanyang mga kasinungalingan. Nagpakita si Rafael ng gulat at kalungkutan, isang perpektong aktor. Ano? Hindi maaari. Umihingi ako ng paumanhin. Mahal ko. Sa banking glitch na yon. Isang malaking gulo sa mga pamumuhunan natin, ngunit huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ito. Hindi ko hahayaan na may nangyari kay Luna. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, narinig ni Amihan ang eko ng mga nakaraang kasinungalingan. Ang kanyang pagpapanggap ay nakumbinsi si Rafael. Naniwala siyang naloko niya si Amihan na siya ay isang asawa na bulag sa kanyang pagtataksil. Ang kanyang labis na kumpiyansa ay ang kanilang sandatak. Sinimula ni Amihan ang kanyang misyon sa loob ng Pangarap Foundation. Naging aktibo siya sa mga gawain ng foundation, nagpapanggap na masigasig at sumusuporta. Sa kanyang pagiging journalist, nagmungkahi siya ng ideya
para sa isang dokumentaryo tungkol sa gawain ng foundation upang palakasin ang transparency nito at hikayatin ng mas maraming donor. Isang perpektong cover. Ngayon, may lehitimo siyang dahilan upang makakuha ng akses sa mga internal na dokumento, makalapit sa mga financial statement, at obserbahan ng malapitan ng mga kilos nila Rafael at Serafina. Sa bawat pagpupulong, sa bawat pagtitipon, mas lalong nakikita ni Amihan ang totoong mukha ng foundation. Nalaman niya na si Serafina, ang tunay na utak sa likod ng mga sophisticadong money laundering scam. Ang matalinong ngiti ni Serafina ay nagtatago ng isang malalim na pagiging tuso, ginagamit ang imahe ng kawanggawa upang lokohin ang mga investor at ang publiko. Naalala ni Amihan ang mga salita ni Serafina tungkol sa panganib sa buhay ni Luna. Ngayon, ang bawat sulyap ni Serafina sa kanya, puno ng pagmamalaki at paghamak, ay nagdagdag ng gasolina sa apoy ng kanyang galit. Samantala, nagtrabaho si Mateo ng lihim. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard. Ang kanyang isip ay walang tigil na naghahanap ng mga katotohanan. Gamit ang kanyang mga pribadong channel at ang kanyang lumang network ng mga contact sa pamamahayag, sinimulan niyang tuklasin ang mga madilim na transaksyon sa pananalapi. Nakausap niya ang mga investor na nawala ng milyong piso at ang mga mahihirap na pamilya na dapat ay tinulungan ng Pangarap Foundation, ngunit sa halip ay iniwan sa kahirapan. Ang kanyang mga natuklasan ay mas nakakagulat kaysa sa inaasahan. Ang sukat ng panloloko ay mas malaki, at ito ay umabot sa mas matataas na opisyal ng gobyerno. Hindi lang ito personal na pagtataksil, isa itong sindikato na nakasawsaw sa malawaang korupsyon. Para kay Amihan, ang bawat araw ay isang nakakapagod na paggana. Ang pagpikit ng kanyang mga mata sa gabi ay hindi nagdadala ng kapayapaan, dahil ang mga imahe ni Rafael at Serafina, ang kanilang mga nakangising mukha at malamig na boses, ay bumabalik sa kanya. Kinailangan niyang pigilin ang kanyang pagkamuhi at poot, ngumiti sa mga taong nagtaksil sa kanya at nanakit sa kanyang anak. Kailangan niyang kumain ng hapunan kasama sila, makinig sa kanilang magagandang kasinungalingan, at magpanggap na naniniwala. Ang psikolohikal na presyon ay napakalaki, isang halos hindi makayanan na pasanin. Ngunit sa bawat pagbisita niya kay Luna, sa ospital, sa bawat ngiti ng kanyang anak, na unting gumagaling pagkatapos ng emergency na operasyon na ipinautang ni Amihan sa mga kaibigan at kay Mateo, nakahanap siya ng bagong lakas. Ang pag-ibig para kay Luna at ang kanyang matinding hangarin para sa katarungan ang nagpatibay sa kanya. Nalaman niya na siya ay mas malakas kaysa sa inaakalan niya. Ang bakal na lubid na binalutang ng pelos, iyon ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Sa labas ay malambot at madali, ngunit sa loob ay matigas at hindi nababasad. Habang lumalaki ang bundok ng ebidensya, alam ni Amihan at Mateo na kailangan nila ng tulong mula sa batas. Inayos ni Mateo ang isang lihim na pagpupulong kasama si Ate De La Torre, isang kilalang matuwid na piskal, at si Captain Alarcon, isang respetadong investigador ng krimen sa ekonomiya. Nagkita sila sa isang walang tanda na sa Sea House. Ang kapaligiran ay puno ng pag-iingat at bigat ng sitwasyon. Ipinakita ni Amihan at Mateo ang paunang ebidensya, ang mga video ni Manang Celia, ang mga paunang data mula sa mga investigasyon ni Mateo. Detalyado nilang ipinaliwanag ang kanilang plano, ang mga panganib na kanilang kinakaharap, at ang pangangailangan para sa mabilis na liga na aksyon sa sandaling ilatag ang katotohanan. Nagpakita sina Ate De La Torre
at Kaptein Alarcon ng maingat na pagtangga. Ang mga ebidensyang ito ay nakakaligalig, sabi ni Ate Nela Torre, ang kanyang dinig ay may bigat. Ngunit upang makasigurado tayo ng matagumpay na pag-uusig, kailangan natin ng higit pa, kailangan nating ilantad ang mga ito sa isang paraan na hindi na nila kailanman maitatanggi. At kailangan nating mayroong isang flashpoint, isang pampublikong pangyayari, kung saan sila ay maaaring arestuhin ng walang alinlangan at walang takas. Handa kaming makipagtulungan, dagdag ni Kaptein Alarcon. Ngunit ang inyong ebidensya ay dapat na malakas at ang inyong plano ay dapat na walang mali. Hindi natin maaring hayaan na gumawa sila ng paraan upang makatakas. Ang kanilang pag-amin ay isang mahalagang tagumpay. Ibig sabihin, hindi sila mag-iisa. Handa na si Amihan. Handang-handa na siya. Bilang paghahanda sa malaking sandali, inayos ni Maitro ang mga teknikal na kagamitan, maliliit na listening device na maaring itago sa damit ni Amihan, at isang advanced na sistema upang i-hack ang projection screen ng anumang bane. Tinitiyak na ang kanilang mensahe ay maaring maihatid ng walang abala sa lahat ng mata at tenga. Ang laban ay nagsisimula na. At sa puso ni Amihan, isang bagong apoy ang nagliliyab na pinagaling ng pag-ibig sa kanyang anak at ang matinding pagkauhaw sa katarungan. Ang bakal na lubid na binalutan ng pelos ay matatag na sa kanyang loob. Handa na siyang hilahin ang lubid at ibagsak ang mga kalaban. Nang sumapit ang gabi ng anunsyo, nagdiwanag ang malalaking screen sa mga pangunahing plaza at sumambulat sa social media ang imahe ni Rafael de la Cruz at Serafina Monteclaro. Magkasama silang nakatayo sa isang eleganteng entablado. Ang kanilang mga ngiti ay kasing kinang ng mga ilaw na nakatutok sa kanila. Ipinahayag nila ang isang engranding gala fundraising event na magaganap sa lungsod ng Maynila Convention Center, isang kaganapan na magsisilbing pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Pangarap Foundation. Hindi lamang iyon, ipapakilala rin nila ang isang bagong proyektong pangkomunidad, ang Barangay Pag-asa, isang development na pangako nilang magbibigay ng pag-asa at bagong simula sa libong Pilipino. Ang imbitasyon na pinadala sa pinakamataas na uri ng lipunan, sa mga politiko, sa mga kinatawan ng media, at sa mga potensyal na investor mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa ibang bansa, ay nagbabadya ng isang pangyayaring hindi dapat talambasin. Ito ang magiging pinakamalaking pagtitipon ang taon, isang kaganapan na magpapakita ng kanilang kapangyarihan at impluwensya. Para kay Amihan, ang balitang ito ay hindi nagdala ng pagkabigla, kundi isang malamig na pagkilala. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang gala, ang magiging entablado ng paghaharap, ang lugar kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay malalantad. Isang matamis, pait na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang sakit ng pagtataksil ay humalo sa matinding pagpupunyagi. Kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang maging Amihan Reyes, ang mapagpatawad na asawa. Ang sumusuporta sa asawa, ang taga-suporta ng kawanggawa. Kailangan nating maging abala, Amihan, sabi ni Rafael isang gabi, ang kanyang mata ay nagniningning sa pag-asam. Ito ang magiging pinakamalaking kaganapan ng Pangarap Foundation. Nais kong ito ang maging mukha ng ating pamilya, sa tabi ko. Ipakita sa lahat na kahit sa kabila ng maliliit na problema na ating pinagdadaanan, matatag pa rin tayo. Ang maliliit na problema iyon
ang paraan ni Raquel upang tukuyin ang pagnanakaw ng pera ni Luna at ang pagtatalaga ng bahay ng mga ninuno ni Amihan. Ngumiti si Amihan, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre, Raquel, gagawin ko ang lahat para sa Pangarap Foundation at para sa ating kinabukasan. Ang bawat salita ay parang isang patalim na bumaba sa kanyang lalamunan, ngunit binigkas niya ito ng may perpektong kagandahan. Inawa ni Amihan ang kanyang sarili na aktibong taga-suporta. Sa ilalim ng kanyang pagiging isang veteranang journalist at documentary filmmaker para sa Pangarap Foundation, isang papel na kanyang nilikha upang palakasin ang transparency, nakakuha siya ng access sa lahat ng sulok ng paghahanda. Pumunta siya sa convention center, nakipag-usap sa mga event organizer, sa technical crew, at sa mga security personnel. Nagkunwari siyang kinukunan ng bawat aspeto ng paghahanda mula sa setup ng mga dekorasyon hanggang sa pagsubok ng mga sound system at video projector. Sa bawat pagsubok ng screen, may isang maliit na bahagi ng kanyang utak ang nagtatala ng bawat detalye, ang uri ng projector, ang network na ginagamit, ang oras ng paglipat ng mga presentasyon. Si Raquel, na nalasing sa kanyang sariling kapangyarihan at sa akala niyang pagkakabuo ng kanilang relasyon, matapos ang maliliit na problema, ay nagpakita ng labis na pagiging kampante. Ang kanyang ego ay kasing laki ng kanyang mga proyekto at naniwala siya na tuluyan na niyang nalinlang si Amihan. Ang bawat tanong ni Amihan tungkol sa technical setup, ang bawat suwestiya niya sa pagpapaganda ng visual presentation, ay tinitingnan ni Raquel bilang isang patunay ng kanyang pagsuporta. Hindi niya alam na ang bawat galaw ni Amihan ay isang piraso ng isang mas malaking puzzle, isang sandata na unting hinahasa para sa huling paghaharap. Araw at gabi, si Amihan ay nakatago sa isang Saki house kasama si Matthew. Ang apartment, na walang pansin na palamuti sa labas, ay naging sentro ng isang digital war room sa loob. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng kape ay halo sa matinding tensyon sa hangin. Sa malaking screen ng laptop, pinagsama nila ang lahat ng ebidensya. Ang mga video ni Manang Celia, ang mga lihi na recording ni Amihan, ang mga detalyadong financial data mula sa mga investigasyon ni Matthew, at ang mga testimonya ng mga biktima, lahat ay binuo sa isang 10 minutong video na kasing kapangyarihan ng isang bomba. Si Matthew, sa kanyang tahimik at sistematikong pamamaraan, ay nagbigay ng kanyang teknikal na henyo. Amihan, kailangan nating tiyakin na walang sinuman ang maakaputol nito. Sabi niya, ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard habang sumusubok ng iba't ibang hacking protocol. Hindi lang natin ito ipapalabas sa pangunahing screen. Ipapalabas natin ito sa lahat ng screen, sa lahat ng sulok ng convention center. Pati na rin sa live stream para sa online audience. Kailangan din natin ng back-up, dagdag ni Amihan, na abala sa edit ng script para sa narasyon ng video. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, ang bawat salita ay maingat na pinipili upang magkaroon ng pinakamalaking epekto. Kung sakaling maputol ng transmission, dapat mayroon pa ring kopya ang bawat mamamahayag na nasa loob. At ang mga ahensya ng batas. Si Mateo ay tumango, ang kanyang mukha ay seryoso. Naihanda ko na ang wireless transmitters na itatago mo sa mga estratehikong lugar. Ang signal ay magiging malakas at ang pag-hack sa mainsistan ay magiging sinat. Ang iyong trabaho ay ang magbigay ng signal sa tamang oras. Ang bawat galaw, bawat salita ay pinlano ng may matinding presisyon. Ito ay hindi lamang isang paghaharap, ito ay isang surgical strike. Sa gitna ng lahat
ng kaguluhan at tensyon. Ang isang maliit na tinig lamang ang nagbigay kay Amihan ng kapayapaan at lakas, ang tinig ni Luna. Sa ilalim ng pangangalaga ni Manang Silya, unti-unting gumagaling si Luna pagkatapos ng kanyang operasyon. Ang bawat tawag sa telepono, ang bawat larawan ng kanyang anak na may ngiti sa labi, ay nagbigay kay Amihan ng sapat na lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ang laban na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kinabukasan ni Luna. Ang ngiti ni Luna na pinilit na nakawin ni Rafael ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. At dumating ang gabi. Ang lungsod ng Maynila Convention Center ay nagningning sa libong ilaw, parang isang diamante na nakahiga sa gitna ng metropolis. Ang red carpet sa labas ay puno ng mga flash ng kamera. Ang mga bisita ay naglalakad ng may pagmamalaki. Suot ang kanilang pinakamagagandang damit at alahas. Sa loob, ang malaking ballroom ay nagliliwanag sa ginto at kristal. Ang bawat mesa ay maingat na inayos, puno ng mga mamahaling plato at mga basong champagne na kumikinang. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, mga pinong pagkain, at ang hindi maipaliwanag na aroma ng kayamanan. Ang tawanan at bulungan ng mga bisita ay lumikha ng isang simponya ng pagdiriwang, isang musika ng pagpapaimbabaw. Suot ang isang eleganteng itim na gown na nagbibigay dihin sa kanyang pino, ngunit matatag na postura. Naglakad si Amihan sa gitna ng karamihan. Sa labas, siya ay isang perpektong asawa ng isang maimpluwensyang developer, isang journalist na naging bahagi ng philanthropic elite. Ngunit sa loob, siya ay isang naglalagablab na bulkan na nang sumabob. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hindi sa kaba, kundi sa isang malamig, matatag na determinasyon. Hinanap niya ang kanyang posisyon, isang mesa, na hindi kalayuan sa pangunahing entablado, malapit sa technical control booth, na nagbibigay sa kanya ng isang malawak na tanawin ng buong silid. Ang kanyang mga mata ay matalin, nagmamasid sa bawat detalye, ang bawat galaw ng mga nasa paligid niya. Ang amoy ng jasmine mula sa pabango ni Serafina na nakaupo sa pangunahing mesa ay umabot sa kanyang ilong, nagdagdag ng isang kirot sa kanyang kalooban. Tumating ang oras. Umakyat si Rafael sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis na ngiti at pagmamalaki. Ang kanyang suit ay perpektong gupit. Ang kanyang buhok ay makintag, at ang kanyang tinig ay kasing kinang ng kanyang imahe. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamalaki at kahangalan. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 5 taon ng Pangarap Foundation, 5 taon ng pag-asa, 5 taon ng pagbabago, 5 taon ng pagmamahal sa kapwa. Simulan niya, ang kanyang tinig ay umaaling lumaw sa buong bulwagan. Pinuri niya ang kanyang sarili at si Serafina bilang mga dakilang tagapagbigay, ang mga bisyonary na nagdala ng pag-asa sa libong Pilipino. Nakatayo si Serafina sa tabi ni Rafael, ang kanyang mukha ay perpektong ayos, ang kanyang ngiti ay nakakabighani, ngunit may isang bakas ng pagkamuhi sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Amihan. Sa kanyang mamahaling gown, siya ay ang epitom ng isang walang pusong reyna na naniniwalang siya ay nanalo. Habang si Rafael ay patuloy na naglulubog sa kanyang sariling makasinungalingan, pinisil ni Amihan ang isang maliit na detas na nakatago sa kanyang palad. Isang senyales ang ipinadala niya kay Mateo na nakatago sa isang van sa labas ng convention center. Ang mga segundo ay naging walang hanggan. Ang kanyang puso ay bumubulwak sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang countdown. Sa isang iglap,
Isang sandaling perpektong kinakalkula ni Matthew ang lahat ng malalaking screen sa ballroom na dati ay nagpapalabas ng makintab na logo ng Pangarap Foundation at mga video ng matagumpay na mga proyekto ay biglang kumislap. Nagbago ang imahe. Ang ingay ng katahimikan ay bumalot sa silid na sinundan ng isang hindi maipaliwanag na pagkarito. At pagkatapos, lumabas ang katotohanan. Ang video ng ebidensya ay nagsimulang ipalabas. Lumabas sa screen ang isang serye ng mga clip. Una, si Rafael at Serafina. Ang kanilang mga mukha ay malinaw na nakikita na lihim na nagpaplano ng mga money laundering skeme sa opisina ni Rafael. Ang mga nakatagong kamera ni Manang Celia ay nakakuha ng bawat detalye ng kanilang kasakiman. Sinundan ito ng mga screen grab ng mga text message, mga palitan ng impormasyon tungkol sa mga illegal na transaksyon sa pananalapi, ang paglilipat ng pondo mula sa mga ghost project patungo sa kanilang mga personal na account. At pagkatapos, ang mga audio recording, ang malamig, walang pusong boses ni Serafina na nagsasabi tungkol sa paglilipat ng pondo ni Luna, ang kanyang buhay, bilang isang panganib na kailangan nilang tanggapin. At ang boses ni Rafael na sumasang-ayon na walang pag-aalinlangan habang pinipirmahan ng mga dokumento ng pagsasangla ng ancestral home ni Amihan ang nag-iisang legacy mula sa kanyang namatay na ama. Hindi pa yun natatapos. Ang kamera ay lumipat sa mga malalapitan na kuha ng mga mahihirap na komunidad. Ang mga mukha ng mga taong dapat ay tinulungan ng Pangarap Foundation. Mga nagugutom na bata, mga bahay na gawa sa kahoy at yero, mga mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, lahat ay binigyan ng pangako ng tulong, ngunit iniwan sa kahirapan. Ang mga larawang ito ay sinalungat, ang mga nakagugulat na imahe ng maranyang pamumuhay ni Rafael at Serafina, ang kanilang mga mansyon, ang kanilang mga mamahaling kotse, ang kanilang mga gala dinner, ang kanilang mga maluhong bakasyon. Ang mga kasinungalingan ni Rafael, ang kanyang mga salita tungkol sa pag-asa at pagbabago, ay biglang nawala sa harap ng hubad na katotohanan. Ang kanyang mga salita ay naging abo sa hangin. Ang buong bulwagan ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng gulat. Ang mga pagtawa ay naging sigawan ng galit. Ang mga bisita na kanina ay nagbibigay ng paghanga ay ngayon ay nagpapahayag ng pagkamuhi at pagkabigla. Ang mga reporter ay mabilis na naglabas ng kanilang mga telepono. Tinukunan ang screen, tinukunan ang reaksyon ni Rafael at Serafina. Si Rafael at Serafina, ang kanilang mga mukha ay namutla, ay tila nalumpo sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga ngiti ay nawala, napalitan ng isang pinaghalong takot, pagkarito, at matinding galit. Sinubukan nilang magsalita upang ipaliwanag, upang itanggi. Ito ay isang misunderstanding. Iyaw ni Rafael, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ito ay peke, isang paninira. Ngunit ang bawat salita ay naging bulong, nalunod sa ingay ng galit na karamihan. Uli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na at hindi ito maaaring ibalik. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangkat ng mga pulis at piskal na pinangunahan nina Ate De La Torre at Captain Alarcon ay tahimik na pumasok sa bulwagan mula sa likuran. Ang kanilang mga galaw ay tiyak, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang sinumanang nakapansin sa kanila hanggang sa lumapit sila sa entablal. Rafael de la Cruz at Serafina Monteclaro, inaresto kayo sa salang organist Frau Money Laundering at paglabag sa Child Protection Laws.
Matatag na sabi ni Captain Alarcon habang inilalagay ang posas sa mga puso ni Raquel. Si Serafina ay inaresto rin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkamuhi. Ang posas ay kumakalansing. Ang tunog nito ay kasing tindi ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Sa sandaling iyon, lumabas si Amihan sa gitna ng spotlight. Ang kanyang mukha ay inilawan ng mga ilaw ng entabel. Ang kanyang mga mata, na puno ng sakit, ay nagpakita rin ng matinding pagpupunyagi at tagumpay. Tiningnan niya si Raquel na nakaposas. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkatalo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga mata ni Raquel, nakita niya ang isang pinaghalong panginginig, matinding pagkamuhi, at isang bahid ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Si Amihan, ang asawa na akala niya ay kaya niyang lokohin, ay ang nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang pagtingin ay isang huling kumpirmasyon ng kanyang tagumpay, hindi lamang pa sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak, para sa hustisya. Ang mga kasinungalingan ay nagwakas. Ang katotohanan ay nanalo. Nagliwanag ang umaga, mulit hindi na ito ang umagang may takot at aga-agam. Ang balita tungkol sa pagkahuli ni Raquel de la Cruz at Serafina Monteclaro ay sumabog sa buong Pilipinas na parang isang bombang sumira sa isang matagal ng itinabong lihin. Ang kanilang kaso ay naging usapan, ang pangunahing laman ng bawat pahayagan, bawat balita sa telebisyon, at bawat post sa social media. Ang dati nilang larawan bilang mga visionary at philanthropist ay nagkadurob. Inilanpad ang kanilang tunay na pagkatao bilang mga mandaraya at walang awang magnanakaw. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Si Amihan na matatag na nakaupo sa gallery ay pinanood ang bawat sandali. Walang kakampi, sina Raquel at Serafina. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Amihan at may ito, ang mga video ni Manang Celia, ang mga detalyadong financial trail ni Mateo, ang mga testimonya ng mga biktima, mula sa mga simpleng tao na nangangarap ng murang pabahay hanggang sa mga mayayamang investor na nabiktima ng kanilang barangay as sa scam, ay hindi natatawaran. Ang bawat testimonya ay isang dagok sa kanilang depensa. Bawat video clip ay isang saksak sa kanilang pagpapanggap. Nakita ni Amihan ng pagbagsak ng kanilang mga mukha, mula sa pagtatanggol, naging pagkagulat, pagtatapos ay galit, at sa huli, desperasyon. Si Raquel, ang dating mayabang at karismatikong developer, ay unting nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay nagpapahayag ng pagkabigla at pagtataksil sa mundo, sa kanyang sarili, marahil sa kapartner niya. Si Serafina, na dati reyna ng kanyang kaharian ng panoloko, ay nanatiling matigas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at paghamak, ngunit sa bawat hatol, may bahid ng takot na dahang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa uli, pagkatapos ng mga linggo ng paglilitis, ang hatol ay inihayag, guilty, organized fraud, money laundering, at paglabag sa child protection laws, partikular, ang pagnanakaw ng pondo para sa operasyon ni Luna. Ang parusa ay reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Narinig ni Amihan ang hatol. Isang malalim na buntong, hininga ang lumabas sa kanya, kasama ang libong bigat na matagal na niyang dinala. Hindi ito kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan, isang pananampalataya na kahit gaano pa katagal o kahirap ang laban, ang katotohanan ay laging mananaig. Sa kanyang paglabas sa korte, ang mga flash ng kamera ay nagpuno sa hangin, ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong. Ngunit hindi niya sila pinansin.
Ang kanyang pagtingin ay nakatuon sa kinabukasan, hindi na sa nakaraan. Ang Pangarap Foundation, ang peking simbolo ng kabutihan, ay tuluyang binuwag. Ang mga ari-arian ni Narakaya at Serafina, mula sa kanilang mga mararanyang bahay at sasakyan hanggang sa kanilang mga nakatagong bank account, ay kinumpiska upang gamitin bilang kabayaran sa kanilang mga biktima. Ito ay isang mahabang proseso, puno ng mga legal na papeles at birokrasya, ngunit sa tulong ni Ate De La Torre at Kaptain Alarcon unting nabawi ni Amihan ang ilan sa mga nawala. Ang kanyang bahay ng mga ninuno sa San Nicolas, Batangas, ang pinakahuli niyang koneksyon sa kanyang yumaong ama, ay ibinalik sa kanya. Isang bahagi rin ng perang inilaan para kay Luna ang nabawi, bagamat hindi nito kayang ibalik ang lahat ng gastos, lalo na ang emosyonal na tol na idinulot ng pagtataksil. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paggaling ni Luna. Sa gitna ng kaguluhan, si Luna ay naging kanyang angkla, ang kanyang dahilan upang manatiling matatag. Sa tulong ng mga mahusay na doktor sa Lux at ang walang sawang pagmamahal ni Manang Celia, unti-unting nakabawi ang bata. Ang kanyang operasyon ay naging matagumpay, at sa bawat araw, nakita ni Amihan ang pagbabalik ng kanyang dating sigla ng kanyang mga ngiti na kasing liwanag ng araw. Ang kanyang kalusugan ay nagiging matatag, at ang bawat tawa ni Luna ay parang musika sa tainga ni Amihan, isang pangako ng isang mas magandang bukas. Manang Celia, ang kanyang matapat na kasamahan, ay patuloy na nagbigay ng kanyang walang kondisyong pagmamahal, nagbabantay kay Luna na parang sarili niyang apo. Sila ay isang maliit, ngunit matatag na pamilya na nakahanap ng pagpapagaling sa isa't isa. Nang magsimulang humupa ang alikabok ng labanan, naramdaman ni Amihan ang isang malalim na pangangailangan para sa pagbabago. Ang Manila, na dating abala at puno ng pagkakataon, ay ngayon ay puno ng mga masakit na alaala. Ang ingay ng lungsod ay naging bingi. Ang mga matataas na gusali ay parang mga nagbabantang anino. Nais niyang iwanan ang lahat ng huwad na ningning at ang sakit na idinulot nito. Kaya't isang araw, pagkatapos ng mahabang pag-iisip at pagpapasya, nagpasya si Amihan na lisanin ang Manila. Kailangan natin ng sariwang simula, Luna, bulong niya sa kanyang anak, habang tinitingnan ng tahimik na tanawin sa labas ng bintana. Isang lugar kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga alon ay kumakanta ng mga awit ang pag-asa. Dinala niya si Luna at Manang Celia sa San Nicolas, Batangas, pabalik sa kanyang ancestral home. Ang bahay, na minsan ay naging simbolo ng pagnanakaw ni Raquel, ay ngayon ay naging isang kanlungan, isang palatandaan ng muling pagkabuhay. Ito ay isang lumang bahay na nakatayo ng matagal sa tabi ng dalampasigan. Ang mga dingding nito ay puno ng mga kwento ng kanyang mga ninuno. Ngayon, sa tulong ng mga lokal na manggagawa at sa mga pondo na nabawi, isinasaayos ito. Ang mga lumang kahoy ay pinipinturahan ng sariwang puti. Ang mga hardin ay muling pinagyaman at ang mga puno ng prutas, mangga, sampalok, at atis ay muling nagbigay ng bunga. Ang bawat pahid ng pintura, bawat tunla na itinanin, ay parang isang ritual ng pagpapagaling. Ito ay isang lugar ng kapayapaan na malayo sa kaguluhan ng lungsod. Aalok ng isang tahimik na buhay na malapit sa kalikasan. Ipinagpatuloy ni Amihan ang kanyang pagsusulat, ngunit hindi na siya sumunod sa mga malalaking kaso ng investigasyon na puno ng korupsyon at peligro. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga kuwento ng komunidad
mga inspirasyon mula sa mga ordinaryong tao, ang mayamang kultura ng Batangas, ang kagandahan ng kalikasan. Siya ay naging boses ng mga mahihina sa kanyang bagong komunidad, ngunit sa isang mas banayad at nakapagpapagaling na paraan. Ang kanyang mga artikulo ay puno ng pag-asa, pagkakaisa, at pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay. Sa bawat salita na kanyang isinusulat, naramdaman niya ang muling pagkabuo ng kanyang pagkatao, ang pagpapagaling ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang presensya na unting naging bahagi ng kanilang bagong buhay, si Maitio Valderrama. Madalas na bumibisita si Maitio sa San Nicolas, hindi lamang upang tiyakin ang kanilang kaligtasan o upang magdala ng mga updates sa mga kaso, kundi upang magbahagi ng mga simpleng sandali. Siya ay isang matatag na kaibigan, isang matibay na sandigan. Palagi siyang handang makinig, tumulong sa pag-aayos ng bahay, o magkuwento ng mga nakakatawang karanasan. Si Luna, nasa simula, ay medyo nahihiya, ay mabilis na nagkaroon ng malalim na pagmamahal kay Maitio. Si Maitio, na matiyaga at mapagmahal, ay tinuruan si Luna kung paano lumangoy sa malinaw na tubig ng Batangas. Ang bawat paglangoy ni Luna sa dagat, sa ilalim ng gabay ni Maitio, ay nagdala ng bagong kagalakan at kumpiyansa sa bata. Si Maitio ay hindi lamang isang kaibigan ng kanyang ina, kundi isang kuya, isang tatay na nawala sa kanya. Sa bawat tawa ni Luna, habang naglalaro sila sa buhangin, nakita ni Amihan ang isang uri ng pagmamahal na walang kapintasan, malinis, at totoo. Sa mga araw na nagdaan, sa mga simpleng pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, sa mga hapunan sa beranda habang pinapanood lang paglubog ng araw, dahang na pagtanto ni Amihan na ang kanyang nararamdaman para kay Maitio ay higit pa sa pagkakaibigan at pagpapasalamat. Maitio ay hindi kailanman nagmadali. Iginagalang niya ang espasyo at ang proseso ng pagpapagaling ni Amihan. Siya ang taong nakakita sa kanyang pinakamahinang sandali at sa kanyang pinakamalakas na pagbangon. Siya ang nakakakita sa kanya, sa tunay niyang Amihan, hindi ang bersyon na pilit niyang ipinakita sa mundo. Isang hapon, habang ang araw ay dahang lumulubog, sa abot, tanaw ng San Nicolas, nagpinta ng makulay na ginto, at kahit sa ibabaw ng dagat, nakaupo si Amihan at Maitio sa puting buhangin. Malayo sa kanila, naglalaro si Luna sa tubig kasama si Manang Celia. Ang kanilang mga tawa ay naghalos sa tunog ng mga alon. Ang kapaligiran ay puno ng katahimikan at kaparar. Tumingin si Amihan sa dagat. Ang kanyang isip ay lumilipad sa mga nakaraang kabanata ng kanyang buhay. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, isang peklat sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang dating bukas na sugat. Sa tabi niya, naramdaman niya ang presensya ni Maitio, matatag, tahimik, ngunit puno ng init. Marahan, hinawakan ni Maitio ang kamay ni Amihan. Hindi ito isang mapusok na galaw, kundi isang pagpapatunay. Isang alok ng kapayapaan. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa pagitan nila, isang malalim na pag-unawa at isang bagong pag-asa para sa pag-ibig ang namukadkad, mainit at tapa. Tumingin si Amihan kay Maitio, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang bagong silang na pagmamahal. Ang kanyang ngiti, na dati pilit at may bahid ng kalungkutan, ay ngayon ay tunay, isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nawala siya ng marami. Nawala siya ng tiwala, ang pamilya ng mga pangarap. Ngunit sa pagkawala ng mga yon, natagpuan niya ang sarili niyang lakas. Natagpuan niya ang katarungan,
At natagpuan niya ang isang bagong simula, isang kinabukasan na mas maliwanag kaysa sa inaakalan niya. Pinanood ni Amihan ang paglubog ng araw. Ang mga kulay nito ay nagpapahayag ng pag-asa at bagong pag-asa. Siya ay naging isang mandirima, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak at para sa mga walang boses. Siya ay isang babae na nakahanap ng liwanag pagkatapos ng matinding bagyo, na handang harapin ang anumang hamon na dala ng buhay, kasama ang kanyang anak at ang bagong pag-ibig na natagpuan niya. Ang kanyang puso, na minsan ay gumuho, ay ngayon ay puno ng kapayapaan at pag-asa, isang katibayan ng kanyang hindi natitinag na espiritu.